Ang anino sa Bukirin sanay na ako sa mahabang biyahe pauwi mula sa syudad patungo sa aming probinsya. 2 oras sa bus, tapos 1 oras na lakad sa Bukirin. Madilim ang gabi, pero kabisado ko na ang daan, ang bawat kurbada, ang bawat punong kahoy. Ang tanging ilaw lang ay ang buwan at ang mga bituin. Ito ang oras na nagmumuni-muni ako at pakiramdam ko ay malaya. Pero nitong mga huling biyahe, may kakaiba na. Tuwing dumadaan ako sa bahaging malapit sa lumang punso sa gitna ng Bukirin, ramdam ko ang lamig. Hindi ito lamig ng hangin. Ito ay lamig na parang may nakatitig sa akin. At minsan, may maririnig akong mahinang kaluskos. Na parang may malaking hayop na gumagapang sa damuhan. Hindi ko pinansin sa una. Maraming ligaw na aso sa bukid o baka baboy ramo. Pero ang tunog na yon ay hindi tunog ng ordinaryong hayop. Minsan, parang may kasama itong mahinang bulong na parang pangalan ko ang tinatawag pero hindi malinaw. Isang gabi, matindi ang dilim. Walang buwan, tanging mga bituin lang. Habang papalapit ako sa punso, lalong lumakas ang pakiramdam ko na may nagbabantay. Huminto ako at pinilit kong pakinggan ang paligid. Tahimik, ni walang kuliglig. Naglakad ako ulit. Biglang, sa dilim, may nakita akong anino. Hindi ito nakatayo, nakaupo, sa ibabaw ng punso, malaki at parang nakatingala sa kalangitan. Pero ang hugis nito, kakaiba. Hindi ito hugis ng tao. Ang mga braso ay masyadong mahaba at ang likod ay masyadong kuba. Nanginig ang mga tuhod ko. Pinilit kong kumilos pero parang dumikit ang mga paa ko sa lupa. Hindi ko matukoy kung anong nilalang iyon, pero alam kong hindi ito ordinaryo. Dahan-dahan, ang anino ay gumalaw. Hindi ito tumayo. Lumutang. Dahan-dahan itong lumutang papalapit sa akin, sa ilalim ng dilim ng gabi. Ang mga mata nito lumiwanag. 2 pulang tuldok sa gitna ng kadiliman. At kasabay ng paglutang nito, narinig ko ang tunog ng paglipad. Hindi tunog ng ibon. Tunog ito ng malalaking pakpak na nagpapalaspas sa hangin. Naisip ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa aswang na wakwak na lumilipad sa gabi, naghahanap ng biktima. Ang tunog ng paglipad nito habang lumalapit ay parang nagsasabing, malapit na ako, malapit na ako. Hindi na ako nag-isip, tumakbo ako. Tumakbo ako ng mabilis nang hindi lumilingon. Ramdam ko ang hangin na nililikha ng kanyang mga pakpak sa aking likod. Narinig ko ang kanyang huni na parang tawa na may halong gutom. Tumakbo ako hanggang sa makarating ako sa bahay at agad kong isinara ang pinto. Nandito ako ngayon, nanginginig. Ang anino sa Bukirin, ang pulang mata, ang tunog ng paglipad. Hindi ko alam kung kailan ako ulit dadaan sa dangyon sa gabi. Ang Bukirin na dati ay payapa, ngayon ay puno ng takot. At ang anino na iyon, ito ang tanda na sa dilim ng probinsya, may nagtatagong nilalang na nagbabantay sa bawat hakbang ko.